Jinky Luistro napaiyak na lang sa galit dahil sa kabiguan niyang idiin sana ang mga Duterte sa flood control projects issue ng bansa. Samantalang, si Tere Ridon naman ay natameme na lang matapos itong makatanggap ng maanghang na insulto kay Paulo Duterte. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel upang updated ka sa mga mahahalagang balita sa ating bansa. Galit na galit ang Kamara ngayon matapos bigong bigkasin ni Curly Discaya ang pamilyang Duterte sa mga anomalya sa flood control projects. Plano nga ng Kamara na idawit ang Duterte para luminis ang pangalan ng mga korap na congressman. Ayon pa kay Paulo Duterte, ay sobrang nakakagalit na umano ang pang-iipit ng mga congressman sa kanila para lang pagtakpan ang kanilang mga masasamang ginawa. Mr. Chair, I just want to manifest that I really find it unbelievable how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Mr. Discaya? Your Honor, ang totoo po talaga dyan kung bakit po takot na lahat ng mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga pong mga malalaking contractor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPW sa department order na kapag na-disqualified ka po ng 3 ulit, ay mabablacklist ka na po. So takot na takot po yung mga contractor na ma-disqualified ng 3 times. Kasi ang department order po nila, 3 disqualification, i-recommend ka nila para ma-blacklist po. So takot po ang mga contractor na ma-blacklist ng 3 ulit kasi sigurado pong, ma-disqualified ng 3 ulit kasi sigurado mabablacklist po sila. Kaya ang ginagawa na lang po ng lahat ng contractor minsan, makisama na lang kasi mabablacklist po. Kasi yung mga taga-Business Award Committee po, gagawin kanila ng paraan para kahit tuldok lang, tuldok, sa kasalitang nagkamali, ay disqualified ka na po. Are you referring to the previous or the current administration? Ngayon lang po kasi nauso yung yung department order na 3-strike policy na... So you are referring to the current administration. Let me simplify my question, Mr. Discaya. I'm about to conclude. Yes po. Kasi naghigpit po sila ng husto para po yung... Mr. Discaya, if I may interrupt, I will simplify the question. Yes po, Your Honor. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po, pero hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, mabablacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po... Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Discaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? How would you even explain na during the past administration, top 1 contractor ka from PCIG data, and yet you are claiming walang nanghihingi, unlike during the current administration? What I wish to point out, Mr. Discaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Your Honor, ang affidavit po na ito ay tungkol lang po sa pagsuporta po namin kay PBBM po. Kasi po, ang kanya pong finalash po sa TV nung nakaraan po ay report po tungkol sa mga unprograms po na project. Kaya dito lang po ang salaysay ko hanggang... Okay, then let me ask you.
If you are saving your statement by claiming that you are pertaining only to what the President discovered as anomalous projects during his administration, let me ask you, sino yung mga nanghihingi during the past administration? Your Honor, ano lang po, Your Honor, nung mga panahon po kasi na yun, kadalasan po, yung iba po, mga retired na po, mga wala na po dito sa Yes. DPWs. Kadalasan But po, can mga you taga-DPWs lang po. Can you please identify the names with the same courage that you have when you name these lawmakers and DPWH officials in your affidavit? Your Honor, for example po, si D.E. Art Pascual po dati. Kaya lang patay na po Who siya. is D.R. Pascual? Opo, D.E. Art Pascual. Siya po ang bago po siya namatay noon, ay pinablacklist niya po kami dahil nag-negative slippage. So siya po ang talagang tunay na nanghihingi sa amin. Huwag ka So hindi po magbanggit kami... ng pangalan ng patay na. Bakit pangalan ng patay yung binabanggit mo? Hindi makakasagot sa'yo. Oho. Yung iba po kasi sa... Ganito na lang ho kaiksi yung pasensya ng komite na ito. Mhm. Bago ho tayo umabot sa punto na walang uwian. So, seryosohin po natin yung pagsagot. Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Nagtatanong ng pangalan ng patay. Hindi nyo na rinespeto yung tao. Your Honor, okay lang po ba yung yung data po kasi wala pa sa akin yung iba pang mga Bigay data. ka ng bakit papel ang hinahanap? Yung laman ng utak mo hinahanap. Sino yung humingi ng pera? Mula sa nagdaang gobyerno. Opo. Hindi mo kailangan ng papel para doon. Opo. Dati po sa sa bandang Region 4A po noon, mga regional director naman O po kaya, noon. magbigay ka ng pangalan. Bali, ano po nakalimutan ko na yung pangalan. Magbigay Mas ka tagal ng na po. pangalan. Basta RD po dati yun ng Region 4A po dati noon. Opo. Magbigay ka ng pangalan. Si RD, nakalimutan ko na. Hindi pa siya nagbigay ng... Magbigay ka ng pangalan ng hihingi nung nagdaang gobyerno. Opo. RD po ng ng Region 4A po dati noon. Hindi ko lang po masyadong ma-mention kasi nasa isang papel ko po 'yon. Opo. Ano po 'yon? Anong taon? Kung hindi ako O nagkakamali. sino yung taga 4A? May taga 4A dito, di ba, RD? Sinong 4A ngayon? Kabisado niyo yung mga pangalan ng mga 4A nang nauna. Year ano po 'yon? Year 20 ano po yata 2018, something ganun po. 2018, 2019. Region 4A. Opo. RD. Opo. O sino yung 4A RD? Ngayon, pumunta kayo rito. Sabihin niyo yung mga nagdaang RD. Huwag ka na kayo magkamayan. Director Samson Hebra po dati nung araw. Buhay pa ba yun? Buhay pa ba yun? Yung mga taga DPWH, buhay pa po ba yun? Sige, pakuyulit yung pangalan. Director Samson Hebra po. Humihingi ng pera sa inyo. May inuutusan lang po siya na kailangan ay magbigay po at may pinakukuha. Pero hindi po kami pumayag. Magkano yung hinihingi? Ano po, bali, ano po, parang nasa ano po yata yun, parang 10%. Para kanino? Para daw sa, basta may ayaw po niya, basta taas lang. Yan lang po Ano na naman sinasabi. yung taas? Ano na naman? Baka yung taas, magtututuro ka na naman kung sino-sino. Wala po. Sino yung taas? Wala pong binanggit sa akin ng mga politiko, basta taas lang. Congressman Luis, please proceed. Mr. Chair, I wish to wrap up, no? If we can bring back the slide. There is an admission also already from the resource person that even during the past administration ay may nanghihingi. However, it appears na he refused to disclose the names, unlike the way he did in his affidavit when he identified the alleged lawmakers and the DPWH officials. With that amount of awarded contract to Mr. Diskaya, that is 12 billion. Pangaban, he is questioning the amount, no? I do not understand why a simple publication would make a difference between the previous and the current administration. If he is claiming na yung mga pinangalanan niya na mambabatas at
at DPWH officials ay nanghihingi, what makes the situation during the past administration different? Bakit ayaw niyang pangalanan? When in fact, during the past administration, he is the top 1 contractor. I wish to ask, Mr. Chair, nagkaroon ba ng selective amnesia si Mr. Diskaya? Tanda niya yung mga nanghingi sa kanya during the current administration. Pero it seems he totally forgot already about the people who might have asked for the same requirement as well during the past administration when he ranked number 1 with regards to the biggest awarded contract among the contractors in the entire country, Mr. Chair. And I wish to remind our resource person, hindi pwedeng ang pagsasabi ng katotohanan ay selective lamang. When you take your oath to tell the truth and nothing but the truth, you have to disclose everything. Hindi pwedeng ang i-disclose mo lang 23 up to 24 and then 2016 to 2022 nakalimutan mo na. How can that be possible, Mr. Diskaya? And of course, let us remind our resource person again, falsus in uno, falsus in omnibus. I am questioning the veracity of your affidavit. It is full of inconsistencies. It is full of false testimony. And with your refusal to disclose what happened during the past administration, it casts doubt, strong doubt, on the truthfulness of the contents of your affidavit. Mr. Chair, I conclude. Mr. Chair, may we just ask Mr. Diskaya to submit this, an affidavit? Kasi po, I could understand, he has a lot of contracts, sabi niya, may 50 plus na mga publication. Bakit hindi na lang niya i-submit yung from 2016 to 2022 yung list ng mga nanghingi sa kanya? At least may record tayo kung sino yung mga nahingi, we can verify kung patay na yan, kung buhay pa yan, and maybe we can even call these people. Yes, Mr. Diskaya is directed to comply with the request of Congressman Rice. Before going to Congressman Santos, Congressman Adyong has an interjection. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just a follow-up lang dun sa line of questioning ni Congressman Jinky. Mr. Diskaya, may tiwala ka naman sa asawa mo, no? Yes, Your Honor. Okay, so lahat po ng na-mention niya, nasabi po niya, nung nagsimula po siyang umattend sa Senate hearing, ay pinatotohanan mo at naniniwala kang katotohanan. Yes, Your Honor. Okay. Ito pong salaysay ninyo, joint affidavit po ng misis niyo, no? Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Kasi sinabi mo po, nung tinanong ka ni Kong Jinky, doon sa paragraph 13 na ayaw nyo, basahin ko ulit hindi namin ginusto kailanman na papasama sa ganitong sistema pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Nung pina-expound sa'yo ni Kong Jinky, sabi mo, actually nahihirapan ka na nga. Tama po yung pagkarinig ko. Nahihirapan ka dun sa ganitong sistema, ayaw mo, that's why nire-report mo at nagpapadyaryo ka. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Ang tanong ko, kung nahihirapan ka, hindi ko lang maintindihan, kung nahihirapan ka, ba't dinagdagan nyo pa yung kumpanya nyo na hindi lang isa? Ginawa nyo pang siyam. And this was admitted by your wife during the Senate inquiry. Kasi sa akin, kung nahihirapan ka, dapat bibitawan mo na nga yan eh. Diba? Bakit dinagdagan nyo pa yung sakit ng ulo nyo? Ginawa nyo siyam instead of one. Your Honor, nag-divest na po kami sa mga company ito dahil yung mga pamangkin po namin ay nangutang po sa amin. Yeah, but the question is, it was admitted during the Senate inquiry and it was actually confirmed by PCAB that these companies are actually controlled and owned by you. Iba-iba lang yung pangalan, but basically, these companies are operated under your direct control of your wife. So, ang hindi ko lang maintindihan, and perhaps ang hindi lang maintindihan ng common na tao na nakikinig sa'yo ngayon, ay kung nahihirapan ka at ayaw mo na, ba't dinagdagan mo pa yung isang bagay na ayaw mo naman at nahihirapan ka lang? Pwede niyo bang paintindi sa akin yun? At wag niyo akong daanin sa mga technical, dahil alam naman natin kayong may control niyan. In fact, the PCAB, pina-blacklist nila because they have proven that these companies are owned by you and your wife.
Hindi po, Your Honor. Yung blacklisting po is negative slippage po ang dahilan. Mr. Chair, this is just an interjection. No? Kanina, under po sa salaysay ninyo, may na-mention po kayo ng mga pangalan na mga politiko, hindi ba? Sinabi nyo, binibigyan nyo, tama po ba yun? Dito po sa affidavit ko. Yes, Opo. affidavit nyo, tama po ba yun? Ito po, tama po ito. Yes. Ilang beses nyo ba silang pinagbibigyan or binibigay doon sa sinasabi nyo po na middleman nila? Doon lang po sa talagang mapipilit po. Talagang Ilang beses nga po ba? Ah, Can you recall? ito lang po. Ito lang halos, ito lang po. No, hindi ko tinatanong kung sila, ilang beses yung mga na-mention dito, ilang beses nyo po silang binigyan or ilang beses po kayong hiningian? Ngayon pa, ano po, ito pa lang po. Ito pa yung mga transaction po na ito. Ito pa lang. What do you mean itong Actually, yung iba po, wala pang naibigay. Talagang nag-ano na kaagad. Namilit na. Pero yung mga dati po yung sinasabing hinihingian kayo, the same din po ba halimbawa si Region 4? The same ho ba na doon din yung humihingi sa inyo ilang beses nang napabigyan or ilang beses nang lumalapit sa inyo? Hindi po kami ang lumalapit. Kundi kapag nanalo na Kasi- po kami sa public bidding, at saka na lang po sila Mr. Chair. lumalabas po yung kanilang mga inuutusan. Mr. Chair, hindi ko lang ma-reconcile, Mr. Chair, yung sagot ng ating guest, yung guest po natin ngayon. Dahil, una, ang sinasabi po niya, nahihirapan siya, ayaw na niya. Pangalawa, may sinasabi po siyang hingi ng hingi. Kung nagne-nationwide naman po siya nagbibidding, ba't siya doon parating nagbibidding doon sa taong or sa mga isang area na hingihan siya ng hingi? I mean, it does not follow logically that if you're avoiding something, instead of completely trying to disassociate yourself from that person or that area, you would continuously engage into business with a particular person in that particular area. So, actually, Mr. Chair, I'm just trying to reconcile yung mga sagot po niya kanina na at dung sa mga salaysay na binigay niya na para sa common na tao, hindi po talaga nagja-jive. And I guess nobody in this room would actually believe you, Mr. Diskaya. Lastly, I just want to make this as a manifestation. Dahil alam ko po, mayroon pong gusto din magtanong. This is just an interjection naman dun sa line of question ni Congresswoman Luistro. Ang sabi niyo po, kaya nga po kayo gumawa ng salaysay kasi gusto niyo pong suportahan ng presidente. I disagree, Mr. Diskaya. I disagree that you made this salaysay out of pure sincerity of your heart to clean the system. Lumabas po kayo because nabisto po kayo. Lumabas po kayo, you made this salaysay because you want to save your skin. And you want to create every possible stories that you can think of just to save your skin. So I doubt if you made this act as a result of the sincerity of your heart and of your good intention, Mr. Chair. Marami pong salamat, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Adjong. Congressman Santos. Mr. Chair, inquiry. Hindi sa gusto kong overtake ng aking napakahusay na kaibigan, pero nagbibilang ako, nakalimang majority na, yung wala pang tinatawag sa minority, kawawa naman po kami ditong apat. Baka, isn't it our procedure is after the minority, a member of the majority will be called and then a minority again. Yes, you are correct, Congressman Suntay, but you you very are not in the list. You want to ask a Kanina po ako nagpalista. 3 beses na nga po ako dinaanan dito eh. Kaya nga tanong ako ng tanong, pangilan ako, din sasabihin sa akin, hindi ko malaman kung pangilan ka, sir, kasi nakichairman yung listahan. Ito nga, nasa listahan sa akin. Wala ka sa listahan. Ayun. Ma'am, pakisabi nga, 2 beses mo na ako dinaanan dito. Sir, ito si, di ba, ikaw rin, tinanong ko pangilan ako. Hindi, ang gusto ko sabihin, pwede naman. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Teka. Mr. Chair, may also inquire if I'm also part of the list. Baka hindi rin po kanina pa po kalas just dito na inaagnas na po ako dito. Okay, para malinaw, marami. Also, if I may interject from the line of questioning of the Honorable Congresswoman Luistro. If I may, Mr. Chair. Sige po, sige po. Opo, medyo nagagalumihanan po ang ating kongresista dahil ayon po sa kanya, bakit ayaw magsalita ng ating resource person nung mga taong nangihingi sa kanya from the past administration. At kung bakit ang binanggit niya lang sa kanyang affidavit ay yung mga taong nangihingi sa kanya in the current administration. Just for context and for clarity, Mr. Resource Person, yung po bang nangihingi sa inyo ng mga nakarang administrasyon, yung panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon ni Pangulong Arroyo,
Nag-attempt silang humingi, di po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Your Honor, hindi po. Okay. So ang ibig sa makatweet, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito ng dito sa 18 congressmen na binanggit nyo. Dahil ito ay natuloy yung bigayan. Ganun po ba? Yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito kasi ito po yung meron po akong physical knowledge po. So yung mga failed attempts na kumuha sa'yo, hindi mo sinama dito. Kasi hindi naman po successful. Pero may attempt. Yes po, Your Honor. So ito lang mga ito, yung nakapagbigay ka. Yes po, Your Honor. So, bakit anong pinagkaibang nakaraang administrasyon at sa kasulukuyang administrasyon, bakit ngayon, tila bumigay ka na sumama sa sistema nila? Ba't nung nakaraan, kaya mo naman pigilan na sarili mo na magbigay? Anong pinagkaiba ng administrasyon na to sa nakaraang administrasyon? Dati po kasi, nung mga nakaraang 3 administrasyon, unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit ma-disqualified ka ng 100 ulit, wala pong tinatawag na 3-strike policy. At patutunayan po yan ng lahat ng contractor sa buong DPWS na takot silang sumali sa bidding dahil mapablocklist sila pag 3 ulit silang na-disqualified. Kasi may department order po na tinatawag na 3-strike policy. Okay. You've been a contractor since 2003. Sabi niyo po sa inyong salaysay. Yes po. In a span of 21 years or 24 years? Tama 23 po ba? years po. 23 years being a contractor. Meron ba dyan sa mga ginawa niyong infrastructure projects ay tinaguri ang ghost project? Wala po kahit isa, kaya nga po, nagbigay po ako ng aking affidavit kasi sinasama po nila kaming pilit sa ghost projects. Pero wala po kami talagang ghost projects. Ang mali lang po, ibinigay po nila kay PBBM na listahan. Mali po ang DPWH Central sa binigay na coordinates po ang nagkamali. Yung katulad po ng, yung coordinates po talagang mali. Talagang physical, may picture lahat, ginawa. Pero sinasabi nila ghost. Walang katapusang ghost na yan. Talagang wala naman. So yung project po na yun na itinag sa inyo ay hindi nyo ginawa? Project ng iba yun? Opo, tinuturo sa amin, ghost amin daw yun. Tulad ng Kaywawaw na lang po. Iba ang coordinates niya. Nakaywawaw yung lugar na yun na substandard. Pero sinabi, St. Timothy daw. Alpha daw. Kulang na lang ipatubos pa sa amin yung yung pagkamatay ni Rizal eh. Hindi Okay. po ba? Hindi po ba lahat ng project Please, ay you have to respond respectfully. Sorry to the po, Your committee. Honor. Just to be clear, this is not an interjection anymore. This is your time, Congressman Marcoleta. I think you are... Mr. Chair, just to be clear with the 3-strike policy, can we just ask the DPWH what is this 3-strike policy and the rationale of this Sige po. 3-strike sige pa policy? dyan. DPWH. You second last, please explain. Kasi parang parang nakasama pa yung 3-strike rule Ngayon daw nagbibigayan, tapos dahil meron 3-strike rule. Di ba supposedly governance mechanism yan? Sir Chair, this is in accordance with the Republic Act 9184 and hindi lang po ngayong administrasyon na to yung 3-strike policy. There's a department order that says pagka po yung contractor nag-commit dun sa mga nakalista po dun sa 9184, like for example, there is collusion o kaya patently nag-submit ng kulang na dokumento, parang halatang nagsasubmit ng kulang na dokumento or nakipag-communicate sa mga back members during the procurement process and all others, pagka ho na may mga bilang yun, nag-submit siya, kulang siya ng bank certificate, parang intentional na hindi niya po linagay yun. So strike 1 po yun. Pagka ho naka 3 strikes within a year, considered po siyang disqualified or blacklisted. So, sorry, to be clear, hindi po ito bago? Tama Hindi ba? po ito bago po. Okay lang pa ito. You second last. Na-enact po yung 9184, I think it's Yung 3-strike policy. 3-strike policy Kailan po. po ito nagsimula? Kasi po ang Republic Act Sige, dali. 9184, mga Just to 2003, be very fast. probably 2003 or... Hindi po ito 2022. Ay, hindi po. Bakit sabi mo, Mr. Diskaya, 2022 kayo nagbibigay ng pera kasi nga 2022 lang merong 3-strike policy. Sabi ni Yusek Anlas, 2003 pa yung 3-strike policy. O paano ka ngayon? Your Honor, bali po, may department order po kasi na binibigay sa amin at pinapakita po ang mga Bids and Award Committee na yun po ang ginagamit nila. Na department order po nagaling sa DPWs na 3-strike policy. Kaya minsan po, Your Honor, tuldok lang po ay pwede na pong maging ground para ma-disqualified ka po. Hindi naman yan bago Hindi naman bago yung department order, yung batas 9184. Sabi nyo, as early as the 2000s, sumasali na ho kay CBID. So therefore, alam nyo ho yung batas na meron 3-strike policy. So hindi totoo. Yung pong sinasabi ninyo
na kaya lang ho kayo nagbibigay noong 2022 onwards ay dahil meron na pong 3-strike policy. Yun yung specific explanation nyo eh. Hindi ho ba? Na kaya previous to 2022, hindi kayo nagbibigay sa kahit sinong taong gobyerno, taong senador, congressman. Dahil ngayon lang po nagkaroon ng 3-strike policy at dahil may 3-strike policy, kailangan nyo pong pabilisin. Yung pong mga bids, ayaw nyo pong ma-disqualify. So paano nyo ngayon ipapaliwanag na ang sinasabi ni Yusek Canlas, hindi yan bago, hindi yan 2022? Your Honor, pero nung mga panahon po na yun, hindi po ganun po kahigpit ang 3-strike policy. Dito lang po nila parang in-implement ng matinding-matindi po yung 3-strike policy. O di nung in-implement ng matinding-matindi, doon kayo nagbibigay ng pera sa mga tao, ganun ba? Hindi po, Your Honor. Bali, natatakot lang po yung mga contractor na pag nakatatlong Huwag mo idama ibang kontratista, ikaw lang naman yung kausap dito. Natatakot kayo? Yan ang gusto nyo sabihin? Your Honor, kasi pag naka 3-strike policy ka po, ay Hindi, yun ipapablacklist nga, ka na po wala na nila. yun, tapos na yun eh. Basag na yung sinasabi mo eh. May 3-strike policy nga bago 2022. Yusek Canlas, you wanted to say something? It was strengthened by a department order issued in 2015. The violations include purchasing bidding documents but later withdrawing from the bidding without justifiable cause, submitting a letter of non-participation, failing to submit a bid without a valid cause, submitting a late bid without valid justification, submitting insufficient or defective documentation, and other actions deemed to undermine the integrity of public bidding. So what is the date of the department order that we are talking about, Yusek Canlas? 2015, Mr. Chair. My friend, Mr. Diskaya, 2015, yung department order. So ano po yung pinagsasabi nyo na 2022 lang po kayo nagsimula na magbigay dahil meron pong this department order? Paliwanag nyo ngayon. Your Honor, pwede po ba akong mag-submit na lang ng mga dokumento? Na Hindi pwede, sagot mo muna. Magpaliwanag ka muna. Your Honor, Ano yung paliwanag mo ngayon? Sabi mo, dahil may department order ng 2022, kaya ka nagbibigay sa congressman, DPWH, hindi kasama yung mga senador. Pero ang sabi ni Yusek Canlas, hindi po yan totoo, 2015, yung department order po na yan. O so paano ka ngayon? Your Honor, yung nakalagay po na binanggit po ni Yusek Canlas, ano po yun, yung mga ganong ground po, ang magagawa mo, doon ka lang po madi-disqualified. Talagang totoo naman po yun. Pero this time po, minsan po nagkamali ka lang po ng letra, nagkamali ka lang po ng spelling, basta hindi ikaw po ang pili, ay kadalasan po, i-disqualified ka na po. Minsan po, naranasan po namin parang isang salitang sentence lang talaga, napuyat yung gumawa ng technical. Nagkamali ng letra, isa na po sa ground yun na pwede kang ma-disqualified, nagkamali ng numero, disqualified na rin po. Okay, meeting suspended. Mr. Chair, just to clarify. Suspend lang muna. I just